saan ka talaga nakilala or yun yung Or sino yung piyesa mo? tinatuan mo? Tinatuan. Or sino? Tinatuan ko yung mga sa atin, yung mga banda. Tulad ng Greyhounds, Chikusay, Oh. si Miggy sa Chikusay, Greyhounds naman si TJ saka si Ouds, Typecast, si Pakoy saka si Chi. And ano yung natatandaan mo na pinakapalpak mong tato na halos nag-quit ka na? Meron ka bang wrong spelling or Hindi siya wrong spelling, pero dito na nangyari. aray ko, buti may visa ka pa rin. Nafe-feel ko din yung ganyan, yung kahit anong hirap ko sa paggawa ng piece, tapos wala masyadong likes. Proud po din sila. Tapos yung mga Mali. napapakita lang ng puwet, ang daming likes. Oo. Oh. Ayun, yun. Isa ako doon. Hindi, joke. Hindi. Tapos yung iba, no, na hirap na hirap. 10 hours kang nagkanda-kuba-kuba. Oo. Alam mo yun, like 10 likes. Tapos yung isa saging nilagay sa wall, 1 million. Hindi, ayun nga na nire-reward. Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut. At syempre, andito ang mga fellow barbero. At may guest tayo ngayon. Andito si Paul. Welcome sa studio, Paul. Una sa lahat, magandang gabi sa inyo. At Ayun. salamat sa pag-invite sa akin dito. Okay. Nasabi ba sa'yo ni Anjo na halfway may talent show dito? Aray. So, baka madistract ako ng konti kasi nandito si Jazzy. Nag-aalaga ako. Ang hirap. Hirap ng buhay. Hindi kasi meron kaming, may newborn kasi kami sa bahay. And parang tulong ko na sa asawa ko na offload ng work. Kasi minsan frustrate na, alam mo yun, pag buong araw kasi kasama yung bata, tas ito pa medyo makulit. So sa edad niya, kaya kung madistract man ako, pagpatuloy niyo yung conversation. Wag niyo na akong pansinin masyado. And marami, may gusto kayong i-bring up na mga topics. Konting background muna. Sino si Paul? Paano mo ipapakilala ang sarili mo sa mga milyong-milyon sa ating hindi nanonood? No? Una sa lahat, ako si Paul, taga Cebu. Kilala ako sa social accounts na Paul Aureliano. Isa akong tattoo artist sa Cebu. And So, pagdating dito, pinursu mo pa rin? Opo. Ay, bawalan po. Ay. Sir, pwede. Sir. Bawalan po at sir. Baka mas matanda pa ako. Oo nga. Nag-message ako dati sa shop dito. Tapos, awas sa Diyos, nakuha naman ng trabaho. Tapos, kararating ko lang mga siguro 2 years. Yun pa lang. Oh, wow. So yung dating mo naman, direct hire? Direct hire. So mas okay yun. Hindi ka na dumaan sa usual na mga path ng mga bagong dating ngayon na parang student muna tapos Ano ba ang direct hire na Paki-explain, may specific ba na mga industriya yan or basta swertein ka may mag-hire sa'yo? Paano nag-work yan? Di ko alam eh. Parang ganun siguro. Parang sinuswerte lang na pwede ka yung sa akin kasi nag-message ako tapos nag-send ako ng resume ko tapos binasa nila tapos nagustuhan naman nila yung mga As a gawa ko. tattoo artist, As a tattoo artist. Oo. open pa ba yan? Yung direct hire na yung pathway na yan? Or- Baka naman, di pa natin nakita yung, baka maganda yung artwork nakita mo niya. na yung artwork niya. Diba? Hindi, ayun nga, 100% nakita ko. Feel ko magaling talaga to, di ba? Like, iba di ba? May mga dating talaga na makita ko, nung di tattoo artist yan. Ano yan? Baka watercolor. Curious lang ako kasi 2 years ago, di ba? Yan ang 2 years ago. kasadsara ng mga international student. Oo. Na parang, hindi ko mag-grasp masyado na, may iba pala na parang mas straightforward, hindi ka magbabayad ng mga quadrupling mga tuition. As a tattoo artist, usually pag mga direct hire, mga naisip ko parang siguro Silicon Valley or baka talagang doktor ka or I don't know, something na special. Pero ang artist pala, ang craft ng pagtatato ay pwede pala yan. So baka
sa mga kababayan natin, hindi pa too late. Marami ditong like mga tattoo artist na siguro Oo. mas magaling pa kayo. Kasi nung nag-apply ako, mga ano pa rin, wala pa yung COVID eh. Tapos, Basta matagal na. tagal na din. Tapos nag-COVID, yan, parang na-delay yung pagpo-process ng mga papers, nagsara yung borders. Saka naisip ko, punta muna kaya ako ibang bansa. And nagbukas na lang yun, yung bansa na yun. Bawal bumiyay kahit Asia eh. So nagbukas lang Nigeria, mga ganun. So Nigeria muna ako. Napadpad ka dun? Nasa Nigeria ka muna. Oo. Yeah. So bago ka dito. Oo. So pero dala mo yung buong pamilya mo? Hindi, ako lang. Ikaw lang. Oh, Okay. Tapos nung dito sa Nigeria, Sa Nigeria muna. Oo. ako lang. Ikaw lang. Bakit ka pumunta sa Nigeria? Tatata. Tatato din. Okay. So ganun talaga yung demand sa skill mo, sa level ng ano niya. Mas mahirap ba magpatato? So I guess ang kaibahan sa international student dati na pathway, instant. Like basta may pera ka at talagang may kurso ka, magbabayad ka, that's it. Accepted ka, pwede kang umalis in as early as months, di ba? Yan sa direct hire, sabi parang taon or dahil sa COVID kaya natagalan? Dahil sa COVID. Okay. Hindi man na din yun eh. Kasi dami ko rin nakikita nga mga tattoo artist nag-a-apply din sa abroad. Kaya naisip ko, ba't di ko kaya subukan? Basta ang criteria ay meron sa'yo mag-hire. Oo. So, Tapos ganun. magbibigay sa'yo, magtutulong sa bibigay ng mga papers, mga ganun. So bali ngayon, may papers ka na dito, PR ka na. Parang ganun. Parang hindi pa. Hindi pa. Temporary work. Temporary worker. Oo. So yeah, so hindi natin na-imagine nga kasi wala kaming kakilala nga na gano'n na hinire. Usually mga naging guest namin dito. Meron akong isa, naalala ko na. Dadoy Inc. Hindi, sa Pilipinas, I think Okay. siya, si Tintador Doy. Doy, oo. Ayun, Oh. kaibigan ko yun. As in Kaibigan school. din kami ni Oh ni yeah, Doy, hindi oo. pa kami nakikita dito kasi sa Kingston siya and schoolmate kami sa Pilipinas. Magkaklase kami, nag-message. Pero yeah, wow, small world. And I think yun siya. Direct hire yata kaya Direct napadpad hire sa din. Kingston. So ang dami palang tattoo artist na direct hire. So ganun ka Marami in na, demand. oo. Kakilala ko pa lang mga 4 na siguro. 4. Wow, Kasi si Jin ganun din Saskatchewan yata. sila. Saskatchewan. Ah. So yun ang untapped na para sa mga nangangarap Legit. na baka pumunta dito na kasi sa student ngayon parang hirap na eh. Suntok sa buwan na kasi kailangan masteral, kailangan ito ganyan. Oh, pwede pala yun. Hindi, pero ano yung difference naman ng Nigeria? Nagustuhan mo ba doon sa Nigeria? Yung siguro yung pagkain. Pagkain tsaka yung mga tao. Yung pagkain nagustuhan mo? Medyo manghang. Ah. Parang mga kakaiba din. Yung shawarma nila may hotdog. Masasarap. Masasarap yung shawarma. Natuto ka rin. Ano bang salita doon? Anong Hindi ako natuto. Siguro mga ano lang. Ilang buwan ba ako doon? Buwan lang ako doon. Mga 7 buwan. months. Yeah, siguro. May na-meet ka naman ng mga Filipinos din doon sa Nigeria. Wala. Pero wala masyado. may pinasunod ako na tattoo artist din. Siya yung pumalit sa akin. Okay. Tapos from Nigeria, mas madali ka nakapag-apply sa Canada, parang ganun. O dahil meron kang parang background na nag-ibang bansa ka na, Oo. mas qualified ka na pumunta dito, parang ganun. Sa tingin ko dahil kasi nag-travel na ako dati pa. Tapos yung Nigeria lang, yun yung pinaka hindi naman recent. Kasi pag uwi ko, bago ako pumunta dito, nag-Australia pa din ako. Pero mga 2 months, 3 months lang. So, Yeah. So, pero okay yung yung tanong mo na mas madali makapunta sa Canada. Kasi yung bago pa bumukas yung bago ako nag-Nigeria, nag-apply na ako dito. Hinihintay ko lang na magbukas yung hintayin mo, border. okay. paano naman yung family mo? Or meron ka bang family? Paanong arrangement? Meron akong asawa. Yung asawa ko naman sumunod na sa akin dito. Paano sumunod? Anong pathway yon? Ano siya, open work. Ganun din. So parang international student din. Pag nabigyan ka ng direct hire na ganun, eligible ang spouse mo ng open work. Pero naswertehan lang din kasi yung nag-apply ako una, hindi pa siya pwedeng magdala ng asawa o ng family. Tapos siguro mga 3 months after
tawag yun, may bagong rules na pwede nang Magdala na. dala ng family. So, ayun. Alam mo ba Sumunod siya. ngayon kung ganyan pa rin ang rules o nag-iba na ba? Wala Nag-iba na ulit? din. Oh, ano na ngayon? Parang hindi na rin pwede magdala. Ay, swerte ka talaga. Tumaya ka na, Mahirap, no? Urong-sulong. Urong-sulong. tumaya ka na ba ng loto? Oo. Parang wala akong swerte sa loto. Tayo mamaya. Tayo. Wala akong swerte sa loto. Pero Pero, imagine mo yung 80 million na yun, no, yung nanalo. grabe yun. Na Pilipino. Anong una mong gagawin pag nakaloto? Pag ako nanalo, nun, Pag ikaw nanalo, anong una mong gagawin? uwi ako ng Pinas. Pinas? Pinas agad? Tapos, Doon na lang ako sa settle. Or, dadalhin ko yung mga pamilya ko dito, pati yung mga kaibigan siguro. Di Para tama. masaya. Gawa ka ng maliit na village. Bilhin mo yung mga bahay. Tapos, doon kayo tumira ng mga tropa nyo. Ikaw, Warren, anong gagawin mo sa 80 million? At ano, magagastos mo ba sa buong buhay mo yun? madali yun. 80 million? Yung nawawaldas nga nila di ba? May Siguro parang- kasi kapag nasa... 10 mansion lang yun. siguro kapag tumagal na yun ang way of life mo, parang gagastos ka rin ng Oo. gagastos. Ganon Siguro kalaki. mas safe ka kapag kalahati, lagay mo sa bangko. Wag bangko. Leave Di- it. Interest. Ah. May interest na yan. So, leave it, mumuhay ka na dun sa interest, no? Ako gagawin ko lahat ng mga Oh. hindi ko nagawa dati. Anong gagawin? Magkakasala. Hindi, joke lang. Yeah, sa akin itatabi ko muna. Itatabi mo yung kalahati at 10 million tatabi ko. Tapos, Tapos, okay na yun, 10 million. Okay na yun. I think, interest rate nun, magkano lang yun? Yeah, pero dapat matuto ka rin na mabuhay na tas magkakawang gawa ako. Parang gawin mo na yung kabutihan na gusto mong gawin. Sigurado ka kabutihan ng Yeah, paggagamit feeling mo ko, feeling ko. Kaya maganda nga sa Pinas kasi pag kinonvert yun, billion daw yun eh. Billion, no? Oo. 80, imagine mo 80 times 4, times 39. Ako magpa-franchise ako ng Sogo Baka dito. sa Nigeria. Kumusta naman ngayon ang karir mo dito? Nagpatuloy naman or Oo. hindi ka naman, may mga iba kasi dito, ginagawa lang talaga ang pathway yung career o yung employment and then after okay na, bigla mag-iiba. Yan talaga. Tattoo artist pa din. Oh, wow. Pero hindi ba maraming competition dito? Or talagang nabubook off ka pa rin sa schedule mo? Meron din namang mga nagpapatato. Hindi naman. Pero hindi ganon daw, sabi nila, nung mga nung mga 2 years ago. Or siguro mga before COVID. Hindi daw ganon ka-book. Sabi nila na months talaga. Maraming nakapila. Ngayon siguro mga weeks. Pero awa ng Diyos, meron pa rin naman nagpapabook. Yeah, kasi nga parang Taghirap ngayon eh. taghirap I think yung affordability din talaga Oo. ngayon sa Canada. Pumunta kayo recently sa Costco. Oo. Wala na nga kami membership eh. Ako lang. Like iba na eh. Iba na yung yung bacon na usually na binibili namin parang tumaas na ng 50%. Ano yung bacon na cooked? Oo. Kasi yun na yung pang-ulam, pang-baon, mga ganun. Parang yung dating $14.99, parang nasa 21 na ngayon. Oo. Nakakabuisit nga. Kakalabas lang dito, binasa ko sa X, no? Yung mga MPP, mga MP sa parliament natin ay nakaka-raise lang 35%. Like wild. Yung mga premier from 200 naging 280, 210 naging 280. Mga ganon. Oo. Lahat ng level. No? Nasa totoo lang, sobrang out of touch. Yung mga trabaho nila, technically, pwede nga palitan ng AI. Like, hindi ko lang na-feel. 'Di ba? Kumpara sa value ng mga tubero, ng mga construction worker, ng mga, kung iba-iba pa. Pero, again, walang masama sa increase. Pero sobrang detached sa reality na yung mas nangangailangan. Sa mga benefits na mga yan, like, hindi ko Gravy train na nga. gravy train at unfair sa mga tao. Like, paano mo mapapaniwala ang tao na para ka sa mga mamamayan, hindi mo nga nalalaman. Sobrang sheltered ka
sa sa impact ng mga taas ng bilihin ng kung ano-ano. Pero yan lang 30-40%. Isang taon lang yun And nasa ano pa niyan every year yata normal na ganun. Pagtaas ng pataas na again sobrang hindi ko nakikita yung mga value nila. Well, siguro meron na rin naman silang basis kung bakit. Pero the only thing na hindi nila makontrol is yes, yung mga small businesses, corporate, mga ganun, they don't have any control out of that, on that. So they cannot raise everybody's salary. Yung Even though, yun na lang even though mga they wish. nurse, tanggalin na lang natin yung mga even though nurse, teacher, Yeah. mga doktor, yung mga talaga, mas deserving ba? Like yun yung yun yung talagang may gamit Pero hindi ganun. Yeah. Out of compassion na lang siguro, baka sasabihin na lang nila na okay, hindi namin natataas ang sweldo ng mga government employee kung hindi rin tataas ang mga sweldo ng mga, yung mga nurses, yung mga healthcare workers, whatever, right? Siguro yun na lang. Pero for them, they see it as like, dapat i-raise natin ang yung mga government employees. Because they deserve it as well. Well, I don't know. Itong sinasabi ko specifically yung mga nasa parliament. Yeah. Maraming mga government employees ang para sa akin ang talaga merong technically government employee pero meron silang hindi naman siguro ganun kataas yung nila Pero starting. hindi nila ma-dictate yung mga kumpanya, mga small businesses, as I said. Hindi nila masasabi kung ano yung i-raise mo yan unless talaga merong mandato or something like that. Yung dahil tag-hirap lahat ng tao ngayon, magkano na yung 100 na pwede? Magkano na yung Oo nga. Ano na ba ang presyon ngayon sa Meron kaming minimum na $80. Oh, wait. Ano ang $80? Yung mga siguro smiley. Ay, semicolon. $80 mga- na yun. Tandaan ko Pero dati, magkano ba full dati? sleeve. Hindi ko Magkano alam yung mga full sleeve dati? Pero full sleeve, yun? Dito, mahal na talaga yun. Mahal na yun. Para 6K, di ba? Parang mga ganun. 6K na yun? 6K yun. Tandaan Pero ko. ang yung presyohan nun, halimbawa 2014 nun, so yung 6K dito, 6K din sa Pilipinas. Saka depende 6K Philippines. Philippine, Malaking difference. Philippine peso. Depende rin sa gaano kagaling. Di? Kasi pwede mo rin i-demand Depende. yan. Yung mga 6K kasi parang dito, mga ganun siguro. Mga 5 inches, 6 inches. 6K na peso. Oo. Doon na lang ako magpapatuto. Sa Pilipinas. Nagre-retoke ka rin ng tato. Nagre-retoke din. Baka pwedeng retoke mo yung tattoo ni Anjo. Pag mamaya off-screen papakita sa'yo. Tingnan mo kung may pag-asa. Tingnan natin. Ewan ko, meron ba yun? Magkakasakit ka ba doon? Kung halimbawa mali, like, kasi sobrang beginner nun alam mo yun? Walang hygiene. Nasakit ka ba? Tol? Takal na nun. Hindi, pero may Ginawa sa kate coffee may kate shop. na konti. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, oo. Like, Check mo na sa Meron doktor. kasing sabi nila, pag sa weather din, pag mainit, parang sigurong naglulose yung balat natin. Kaya yung ink sa loob, parang naglulusen din. Tapos pag malamig naman, 'di ba Parang nagtatighten yung skin. nagko-contract. So siguro may parang sabi nila physics daw Parang nag-a-adjust din yung Parang itlog, no? kaya pero wala ka kumakat. namang alam na parang long-term effect na Nagiging makakalimitin daw hindi, nangyari na. Ano sa tingin mo yung tattoo mo na saan ka talaga nakilala or yun yung Or sino yung piyesa mo? tinatuan mo? Tiyatuan. Or sino? Marami. Ano o Siguro sino? yung malaking tulong, yung tinatuan ko yung mga sa atin, yung mga banda. Tulad ng Greyhounds, Chikusay, si Miggy sa Chikusay, Greyhounds naman si TJ saka si Ouds, Typecast, si Pakoy saka si Chi, saka si Ma'am Kat de Castro. Oh my God. Wow. Si Tapos- crush ko yun. Tinulungan niya din ako, parang finiture niya ako sa Kabuhayan. Ay, iba pala yung sinasabi ko. Alam ko yung kate. Yung may anak ni Dolly Di Castro. Oo. Ay, sorry. Crush na crush. No. Babae siya. Ay, sinasabi ko pala si Kat Agarado. Talaga. Kasi pala si Miss Jinky Vidal. Nandito Oh, yeah. yun. Oo. Pero na-contact mo na dito, Leon? Or hindi pa? Siya,
Magpapatato Nagsasabi daw kami, ulit. malapit lang siya sa ano lang din siya, malapit lang siya sa shop. Hindi, may nakikita ko mga tattoo, nagpapatato sa puwet at sa singit, mga ganun eh. Wow. Meron ba yun? Meron. Oh, meron. Pero ginagawa mo rin yung mga tribal. Mga ganun. Oo. Pero ano yung Mga specialty mo Polynesian. talaga? Ano yung art na ano mo? Yun nga yung ano yung siguro yung advantage ko dito nung pumunta ako dito. Kasi yung ginagawa ko parang all around. So, alam mo naman yung mga artist dito may mga specialty sila. Tas parang gusto nila, yun lang ginagawa nila. Mhm. Magagaling naman sila talaga sa style nila. Dito kasi pag sayang din kung may mga walk-ins, di ba? Iba-iba yung mga gusto eh. May mga pangalan, yung ibang style gusto nila. Ako lang yung pinaka-versatile doon. So, yun. Yun yung advantage. So hindi ka siguro. stuck sa mga tribal Yeah. or mga photorealistic. Kasi Kumbaga, parang yung kay Sarah Gogler, di ba meron sariling style lang siya. Yung mga pag ganun. mga dot-dot. Diba? Like hindi yung parang realistic. Ginagawa mo rin yung realistic. Realism, oo. Yun ang- Dati sa Cebu nagko-colored ako tapos hindi naman pinauso pero ako yung parang laging nagtatato doon ng mga American traditional, mga ganon. Tapos nung dumating ako dito, parang nag-iba yung demand ng mga dito eh. So, ano na yung demand? Ano na yung demand nag-shift dito? ako sa black and gray realism. Okay. Meron na bang financing ngayon sa mga tato? Pwede ko. Pwede Hindi, ko. 6,000? I mean, Yeah, kailangan mo na pwede ba yun? finance. Pwede ba i-financing yun? Or wala? Di ko alam. Credit card. Ganun. So 20%. Hindi nga, dapat gawa ng gano'n, no? Financing para at least madali ring Meron naman siguro. Feeling ko meron. makapagtato. And ano yung natatandaan mo na pinakapalpak mong tato? Na halos nag-quit ka na. Meron ka bang wrong spelling or Hindi siya wrong spelling, pero dito na nangyari. aray ko, buti may visa ka pa rin. Natawa ka ako eh. Oh. Kasi yung pinagawa niya, yung salita ng, anong tawag, pwede bang, Oo. parang Punjabi yata yung ano niya? O Sikh ba? Yung, Okay. tapos, syempre, hindi natin kabisado yung pangalan, di ba? Yung words. Yung lata. Imbes na sanggit. Sakto yung spelling. Sakto Okay. yung spelling. Yung problema kasi, yung printer namin, kailangan pala i-invert muna para mag-print. Nakalimutan kong i-invert. Kasi hindi ko paano lang yun? alam. Para basta Hindi tidikit mo ko na lang, napansin. tinignan niya sa salamin. Sakto naman. Binasa Kasi niya. nakasalamin. Ayun ang lupo. Oh, Pero tapos, paano ginawa? di pa yung tattoo ha. Tapos tinato ko na. Pagtingin niya sakto pa naman. Pag selfie niya, diyan niya napansin. Baliktad. Baliktad, oh. At tapos, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, gusto mo unique eh. So, parang ambulansya yung tattoo mo baliktad. Na bullshit. Nagbayad pa din. Ha? Nagbayad pa din. Nagbayad naman. Bagong style nga yun, ano? Sa review mirror mo, makikita kung ano talaga. Nangungulit kasi siya, bagong may ginawa kaming malaki. Mm. Tapos gusto niyang dagdagan. Siguro gusto niya lang baka nabitin sa sakit siguro or sa tattoo. Gusto niyang dagdagan ng pangalan. Tapos yun, parang Siya may kasalanan. No? siya. Unique eh. Pinadagdagan pa niya. So, di ba tattoo artist ka ngayon? May anak ka na ba? Wala pa. So, hindi. Kasi parang gusto mo ba yun din yung career ng anak mo? Parang ganun. Dahil nakita mo yung beauty ng career mo. Siguro gusto ko maging doktor o nurse, mga ganon. Yung mas madali lang na buhay. Kasi siguro pag, di ba, kung nakapagtapos ka, ang dali lang mag-abroad, makahanap ng trabaho, pag ganon yung trabaho mo. Yun yung gusto ko para sa kanya. O hindi ba? So, parang gusto mo siyang lumihis sa art na, career path. Kung mas magaling siya sa'yo. Okay lang. Okay lang. Ikaw ba, Warren? Oh. Like ngayon, yung sa career mo, Oh. ganun din ang gusto mong career ng anak mo. I wouldn't mind. As long as na maging successful siya. Maging masaya siya. Right? Hindi Kung sa pipiliin na lang nila. Oh. Oo. I mean, as a parents, you always want them to para ba
ma-overpass ka or maano yung skills mo So I guess pero I wouldn't mind kung ganito ang papasukan niyang trabaho. I mean, the industry, broadcast, TV, yung mga ganun, parang okay na din di ba? So, Okay naman maging artista. Yeah. pero mas maganda maging artista. Yun yung pinataan ko. Okay. Hindi. Ano tawag dito? Pwede mong i-share yung Instagram handle nung tinatuan? Curious lang. Gusto ko makita. Pinost ba niya? Hindi ko nga pinost eh. Okay na. Patato na si Pilbert sa And ano mapapayo mo sa talagang walang experience pero matanda na? Gusto ano? magpatato. No, pero ang gustong tato, yung totoo, hindi yung quarter note. Yung talagang tipong malaki-laki. Or sina-advise namin is matulog ng maaga doon, kumain ng bago magpatato. Ganun lang. Pero kung sa design, masasuggest ko siguro yung talagang may meaning sa kanya. Lalo na matanda na siya. So, di bagay sa kanya yung mga random na design. Siguro mga pangalan ulit. Hindi ba Dates, parang mga ganon. feeling nyo as tattoo artist na mas mahirap na ngayon kasi dahil sa mga AI, yung mga image generation na dati, I mean, para mag-conceptualize ka ng art mo, I mean, Talagang hindi lahat gagawin Yung, like, ngayon, parang potentially half nung effort, di ba, ay kaya na rin gawin ng lahat. Na dati, baka ang edge mo, hindi, ako talaga. Akong from concept to ako lahat yan. Ngayon, lahat kayo is kayang-kaya nang magkaroon ng concept na talagang baka hindi nyo kaya gawin dati. Tapos trace na lang. Na half the battle na yung pag-trace yung skill, di ba? Yung kalahati dun is yung design. Magbabayad pa rin. Bababayad pa rin. Pero para sa akin, malaking tulong din yung technology. Una sa lahat, pag ako may kliyente, tinatanong ko siya kung anong gusto niya. Tapos, yung style ko yung ginagawa ko. Or kung gusto man niya yung style niya na gano'n, parang mag-meet halfway kami dun sa kaya ko. Kasi ayaw ko namang gawin na hindi ko forte or hindi ko kabisado yung yung style na yon. Baka kasi mga lang siya, ma-disappoint sa resulta. Align naman dun sa sa AI, 5 more minutes. malaking tulong din siya kasi nakakapagod din minsan or draining pag nagde-design ka. Lalo na yung mga clients, gusto nila munang tingnan kung nagugustuhan ba nila yung yung resulta. So, tinatanong ko muna, ano ba talagang gusto mo? Tas kung may design ka, pakita mo sa akin. Or kung gusto mo kang mag-design or mag-EAI natin, pwede din. Tas i-adjust na lang natin kung anong pwede. Kasi hindi rin doable lahat sa tattoo yung picture, yung AI. So, Mahirap din yung itato. so in a way, mas madami pang option yung Oo. kliyente. Para sa marunong i-take advantage. Pero may mga iba na-overwhelm dyan. Sa akin, ang danger lang na nakikita ko dyan kapag meron silang mga 3D printer na pwede Yung na mga ganon, oo. gumagalaw. Ano? Alam mo yun? Yung 3D printer Hindi ko na pa naisip yun. nagtatato. I Naisip think ko. eventually, meron may mga robotic Meron arm naman na yata. Oo, meron naman. Ilalak lang yung ganun mo. Gano'n na lang. Ang problema lang doon siguro kasi iba pa rin yung tao kasi nafi-feel Nararamdaman nila oo. yung Tapos kailangan pang i-stretch yung balat. Yung robot kasi gaganon mo lang yung kamay mo. Oo Hindi nga. naman nila sinistretch yung balat. May mga robot nga nagtatumbling na diba? Hindi, tsaka may nakita rin ako yung mga gusto magpatato, may tattoo shop. Pero may anesthesiologist sila. So para ma-tolerate nila yung pain. So nagpapa-anesthesia para makapagpatato. Ginagawa nga ba yun? Tama ba yung nakita Sa ko? amin di pa. Di ba yung Di pa. thrill ng patatos, kasama na rin yung sa sakit. Pero meron akong client dati na siya yung nag-i-inject sa balat Ganun. niya. oo. Para matatawan, para Oo. hindi sila masaktan. Hindi ko ginagawa pa sila yung nag-i-inject. Sa tingin ko, kasama sa thrill yun kapag napatatato Yung ka. sakit. Yung sakit So yun pala. So technology at tato. Okay. And ano pa ang mga pinagkakaabalahan mo dito ngayon
sa journey mo dito sa Canada? Kakarating ko lang eh. So, yung siguro nag-a-adjust pa din. Merong mga times na parang namimiss mo yung ingay sa Pinas, yung traffic, yung mga marites, mga ganun. Hindi mo namimiss Nigeria. Sa Butters and Yung Wilson, pagkain. maraming Yung marites. pagkain. Ay, pagkain. Oo. Kasi ano kayo, suburb kayo eh. 16 sa may ano, basta Markham na kayo eh. Oo. Yung naman, nagustuhan mo na yung Canada. Nagustuhan din naman. Kasi meron, Adjust pa lang, pero nagustuhan din naman. Ano, as a couple, ano ang parang ano nyo dito? Outlet or pastime or paano nyo ni-spend yung mga free time nyo? Mga free time. Lagi kaming nasa park. So, siguro sa mga high park, nagda-downtown kami pag weekends. Nanonood ng concerts. Pero hindi ba pag weekend, yan ang isa sa busy sa mga tato? Oh, pero off ko kasi, Friday tsaka Saturday. Maski, hindi ko alam kung Maski paano busy, ang lakaran sa mga tato, pero hindi ba yun mostly yun ang ginugusto ng mga tattoo artist? or hindi kasi sila, fully booked na sila minsan eh. Mm. Like weeks ahead, parang sinabi nga niya kanina. Parang di ba sila sa Montreal, sila RJ, kilala mo yan? Mm. RJ sa, ang tawag nun, Uptown. Siya, parang months na rin siya booked. Mm. Saka bihira na rin yung mga walk-in, ano? Mas maganda talaga pag serious gusto mo, patato talaga seryoso ka. I-advance booking ka. So, Diba? So at least yung mga walk-in, yan yung mga komplikado na Oo. gawin. Kasi pati sila naguguluhan pa sila sa design. Hindi nila alam. Hindi Yun makadesign. yung mga Aling artwork mo or portfolio, ano man tawag doon, yung pinaka napapabilib mo, yun talagang, ito talaga ang ano ko, ito ang gusto ko na magtatattoo sa akin. Saan sila pinaka humahanga? I mean, kung ako siguro gagastos ako ng 6,000, tingnan ko muna kung ano bang kaya mo. 'Di ba? Yung i-research ko yung tattoo shop, 'di ba? Nandun siguro yung mga artist nila. Mm. Sisiguraduhin ko na doon ako sa pinaka bilib ako. 'Di ba? And bakit sila sa'yo pumupunta? Siguro kasi sa mga gawa ko, sanay ako sa mga malalaki. Tapos yung mga malalaki kasi doon mo kasi na parang papakita. oo, tas may impact yung dating pag kunwari sa arm. Yung malaki yung piece, maganda pagkagawa. Yun kasi yung may impact eh. Lalo na sa proportion. Kung may chance lang, gusto akong gumawa ng colored ulit. Yun. Dun kasi ako parang nasanay or na master ba. Si Pilberg gusto mo palaki. Patato ng rainbow. Colored di ba? Sabi ko, colored. Dito rin. Malaki. Parang Care Bear. Rainbow Bright. Bakit wala na masyado nagpapatato ng colored na ano? Kasi Wala. na-imagine ko, puro. Oo. Hindi, ang uso nga. Parang nauso sabi ngayon niya, black and gray. yung black and Oo. gray. Parang Yung nauso uso. nga yung mga tribal uli eh. Pag ganun-ganun. Oo, mga cyber sigilism. Yun. Mga- Yun yung, Nauuso din yun. anong pangalan? Cyber sigilism. So ano yung concept na yun? Parang tribal nga na Parang ganun-ganun. tribal na outline. Oo. No? Pero parang hindi ko nagugustuhan eh. Kasi parang may OF. May sinisundan ako sa Instagram na nagpaganon. Mm. I cannot hear it. Wow. Ako gusto kong magpatato ng malaki. Kaso walang pera. Hindi, financing. Financing nga. Sino magpa-finance? Hindi, Pwede ko bang ibalik yun? Credit card daw eh. Oh, di ba? Credit card. Pogi points yun di ba? Paano pag dito? Pag may tato. Oo. Hanggang ngayon ba, pogi points pa Pogi rin ang points mga pa rin. tato? May tato? Oo. Ah. pa rin natin. Tanongin mo sa mga babae kung ano sa Siguro. tingin nila. Yun ang tanongin natin sa next get. Pero yung mga kasi yung tawag doon, yung financing parang sketchy yun eh. Bakit? Kahit credit card, parang kunwari, kahit sa piercing namin or sa itatawag pa nila ulit na sabi na stolen daw yung so Yung mga so Oo. hindi lahat ina-approve nila. Oo. Kumbaga. or na-approve na namin tapos tatawag. Ewan, may mga clients naman na talagang baliw. Madugas. Oo. Madugas. Tapos tatawag sila na pala, yung card stolen yan, ginamit yan ng parang
Pakita nyo yung video. Oo. Tapos gusto Hindi, nila kaso- refund. Lugi sila kasi natatunan nila eh. Oo. Hindi, kasi i-repute rin ng credit card. O, nandiyan ka ba sa tattoo place na yan? Ganitong araw, ganitong date. Investigahan rin nila. O, meron kang proof. May video ka. O, yan. O, nandito siya. Ito naman, ano yung mga nilulook forward mo naman ng mga concert na, or na mga event na puntahan? Mix kasi yung gusto ko. Pero yung roots ko, na andun, gusto ko yung mga punk hardcore na music. Ng mga banda? Mga banda. Ah. Tapos ngayon, parang may ticket na ako, Bini. Bini? Bini. Hardcore ba yun? Bukas na yun. Bukas, Bini? Bukas. Saan? Dito? Sa Coca-Cola Stadium. Ipakilala mo Sila yung siguro. yung guest natin last time. Yun, hardcore yun, di ba? Oo, kilala mo ba yan? Genital Grinder. Digital Grinder. Metal nga lang sila, iba yung Di ba punk hardcore yun? sa kanila. Ano yun, local? Hindi, Hardcore taga yun? Pinas siya. So, like 92 pa yung banda nila, 1992 pa. Parang medyo sikat sila sa local scene. And yun, na-amaze din siya sa Canada kasi nandito na siya. Tapos magkakaroon sila ng release. So, meron nga siya mga comment din na nilagay namin, na in-upload namin sa social media na nag-viral. No? Talagang dami nakarelate. Kasi para sa kanya, yung punta niya dito is, yun, yung Canada, di ba? Parang in-explain Bottom niya. line, sabi niya, kung masaya ka na sa Pilipinas at okay ka na doon, not necessarily financially, pero yung, like, doon ka na lang. Dati yun yung feeling ko. Gusto kong mag-ibang bansa. Ah. Tapos nung nandito na, parang gusto kong mag-retire doon. Oo. So, babalik ka rin. Babalik din Yun yung siguro. feeling mo. Parang kailangan mo lang. Pero kung saan naman dadalhin ng destiny ko, okay lang. Kasi feeling ko naman, halimbawa pag ikaw lalo na magsisimula ka pa lang ng pamilya, pag nagkapamilya ka dito, feeling ko, mag-i-stay kayo dito. Feeling ko din. Doon na mag-iiba yung pananaw mo sa doon yung buhay. At saka, pananaw, pag may pamilya ka na, may mga bata, hindi na ganun kasimple maglipat-lipat. Yung mga major, di ba, transfer. Kaya, yeah, medyo, nga. Kahit nga, apartment, Oo. paglipat na apartment, ang hirap na na desisyon. Oo. Para like, lalo pag may mga anak ka na feeling ko para sa mga bata, like dito pa rin yung mas safe yung, dahil libre. Future nila. Yung environment, Oo, yung environment, tsaka yung yung future. future, yung healthcare lalo. No? Yeah, ako sa tingin ko, matatakot ako doon dahil baka hindi ko na-equip sila na parang na-equip tayo doon, na laki tayo doon sa Pilipinas, tapos na-expose mo sa mga kanto, sa mga ganun. Di ba? Parang kailangan mo na hindi sila equipped. Yung mga anak ko. Ngayon naman, kung i-share mo yung algorithm mo sa TikTok, ano ang makikita namin? Ano pa, hindi mo share. Pag magsaswipe ka sa Hindi TikTok, ako nagtip. ano bang social media mo? Main? Instagram. Okay, yung reel. Anong nasa algorithm mo? Hindi ko alam. O, bookingan na. ano? Sa pro-puwet na tattoo. Ang sa akin biglang lumabas, alam mo yung mag-ex sa Pilipinas, yung babae na Ito. Yun din. Oh. Puro, Hindi kasi sinasabi mo rin, hindi, I don't know. Napapakita tuloy sa Wala. ano sa'yo, wag na mahiya. Sapatos eh. Okay. Sapatos, tattoo, Anong sapatos? Travis Scott, mga running shoes, mga ganun. Okay. sa Okay, safe. si Trump. Sa akin, basketball. Basketball. Mga nag-aaway. Yun, isa Oh. parang nag-prank sila, pero may nagalit yung mga pinrank nila. Talagang sinapak sila. Nakita ko yun. Dito lang, sa Eaton Center. Meron siyang pinrank na, alam mo yung tinatap, tas kung wari, binigyan ka ng pera. Parang nag-transfer siya ng Apple Pay, yung mga ganon. So, mayroon, tating! So, akalain ng random na tao, teka, ano yun? Familiar yun parang tunog yun pag nagbabayad ako. Tapos papakita niya $100. Tapos sasabihin niya, oh, thank you. So, akalain ng tao. So, yung sa Pera niya. Eaton's, Oh.
nagalit sa ay sapakan sila. Pero gano'n na kasi yung nakakabuisit, di ba? Yung gano'ng Oo. klase mga prank. Pati hindi ko alam, kilala niyo si na Johnny Somali. At saka yung isa sa Pilipinas ngayon, yung Vitali ba yun? si Vitali. Oo. Sino yun? Kasi Si Vitali, umaasa sila sa ganong klase ng mga prank na alam mo delikado, hindi nakagaya dati ng parang mga wow mali lang o mga just for laughs na hindi ganun eh. Yung risk hindi ganun Pag-iinis eh. yung prank nila. Ngayon parang ano talaga pwedeng yung iba nauuwi talaga sa Madami violence. Yeah, kasi nakikita ko yung mga gangster nga, 'di ba? Tapos i-intimidate nilang ganun. Tapos hahabulin sila. Tapos it's a prank, it's a prank, it's a prank. So talagang delikado para sa sa mga Hindi tao. ako natatawa sa mga ganun. Pero Oo nga. ano yun yung minsan mag-post ka ng isang ganun. Papanorin mo pa rin. Yeah. Hindi, papanoorin Ayun mo yung pa point rin nun. Kasi Yun ang point. naka-hardwire Oo. tayo Kahit ayaw na Oo. i-anticipate. Halimbawa, popular na prank. May parang loko-loko sasabihin yung N-word. Natural eh. Maski alam natin na ito is masama, subconsciously, gusto natin Paano, makita kung okay, ito ba isasaksakin, sasapakin, anong klaseng altercation. Kaya nga madugas. Kasi Yeah. wala, naka-hardwire tayo dun eh. And ang ano nun, ang maling-mali dun is nare-reward sila. Alam Ng mo yun? pera. Ng pera, di ba? Na, alam mo yun, pag minsan ang hirap gumawa ng content tapos hindi kayo nare-reward. Di ba? Tapos pero yung mga ganong type, mas kumikita pa sila. Nafe-feel ko din yung ganyan, yung kahit anong hirap ko sa paggawa ng piece, tapos wala masyadong likes. Prank po din sila. Tapos yung mga Mali. nagpapakita lang ng puwet, ang daming Oo. likes. No? Yung Ayun, mga yun. kabalik- Nagsa ako doon. Hindi, joke. Hindi. Tapos yung iba, no, na hirap. 10 hours kang nagkanda-kuba-kuba. Oo. Alam mo yun, like 10 likes. Tapos yung isa saging nilagay sa wall, 1 million. Hindi, ayun nga na nire-reward. Dati, ego lang na parang like, views, ego lang, no? Na okay, Ngayon kasi may pera ng kapalit. And yun yung, I think, mas na nagpapakorap ng expression or parang intention, ng mga nagke-create. Tulad nga na sinabi mo, dati ko pang binibring up yan, yung mga kabataan sa Pilipinas na nagpakita lang ng, alam mo na iba na parang gumilid na yung sinasadya, tapos konting mag-aayos ng ilaw sa bubong, Naglalaba ng naglalaba na walang bra, or Kasi ano yung pa rin gagawin mo kasi yun na ang trabaho na yun eh. 'Di ba? Yung paggawa ng content na mare-reward ka. So kaya minsan mapapaisip ka, ano yung nang hirap nga ngayon kasi katulad yung mag-asawa na talaga nag-break up yung babae, niloko nung lalaki, pangit-pangit nung pinalit, ang maganda yung babae, tapos menor de edad pa Tinasal yata. ba yung bago? Oo, di ba? Yung basta, tapos may mga scandal pa talaga, no? So yun, yung trahedya nila, na talaga namang personal nila yun. Okay? Pero, hindi ko naman sinasabi na ito is for the social media lang, pero ganun na nang nangyayari. Maski ano ngayon personal na trahedya, ay pwede mo nang gamitin na Content, para pang content at para sumikat ka na pwede mo sabihin na hindi naman kasi yun yung intention kasi talagang grabe yung ginawa sa kanya. Pero I mean, tanggalin mo yung social media yan, tanggalin mo yung mga ganyan, mga scandal, mga video na na-leak, yung mga conversation, mga text na nabasa. Since panahon ni Mahoma, ginagawa na naman yan eh. 'Di ba? And personal nila yon. Personal nila mga kasalanan yon. 'Di ba? Nakikiapid sila maski dati pa panahon pa ni Rizal 'di ba? Pero yun nga hindi like doon na lang. Hayaan mo silang magdemandahan. Ngayon is involved ang buong mundo. At ang hirap sabihin na parang ngayon subconsciously parang ise-celebrate mo yung conflict. Mas grabe ang ginawa sa'yo. Okay, superficial masakit pero deep inside maganda kasi literally sumisikat ka. Anong gagawin mo? May pera eh. Makikita mo ngayon yung Facebook mo. Oh, it's payday. Parang maka-cloud yung mo eh. Ibig na i-keep mo na personal. And ganoon, ang daming trahedya sa Pilipinas, mga personal na dapat, ngayon is nakikisawsaw at na nagiging instrumento ang lahat para
pagkakitaan ng lahat. So ito mga chismosa, okay, magko-commentary din sila eh. Kasi ano yun eh, kikita rin sila, di ba? So grabe, parang virus. So dapat maglabas na tayo ng mga sikreto, Kahit nga mga Yung disgrasya, di ba, mga issue. may nasagasaan dyan. Inuna pa yung pagsiselfone, binibidyohan pa kaysa tumawag ng tulong. Yun nga ang delikado. I know, kasi pwede naman nilang tulungan na on the spot. Pero binibidyohan pa rin nila. And hindi lang sa Pilipino yan ha. I mean dito, marami rin ako nakikita ng mga lalo mga fighting di ba? Hala, nauna pang ilabas yung camera. Ay nandiyan ganun. Yun ang Tulungan mo kasi talaga. nga bukod sa pagsikat is meron talagang pera. Yun ang delikado sa society na ganyan nga. And ang nangyayari diyan, madidesensitize ang mga tao sa mga bagay na dapat ay natotrauma ka o nalulungkot ka o iniiwasan mo. Okay? Kasi nagiging normal na. Dito, away-away. Ito, violence. Ito, patayan. Ito, gera. Sobrang jaded na ng lahat. Meron akong nakita, may nagsabi, let's normalize cheating. Sabi doon. Parang Pilipino ata na nagsabi doon. Pero naano lang ako doon. Again, anything na pero content provocative. sa kanya eh. Di Content ba? sa kanya. Yun nga, all about the content nga na parang, end of the day, hindi lahat nga sa pera eh. Tsaka Diba? kasi halimbawa, papanoorin ka kung halimbawa, gusto mo isang politiko, di ba? Tapos may masama silang i-comment, lahat na masamang comment. Yung ikaw na may gusto sa isang politiko na yun, tapos maririnig mo yun, maasar ka, magko-comment ka dun sa di ba? Engagement. So lahat talaga trap na ngayon. Yeah, maganda ba sa society natin? Basura talaga. Well, considering, sino ba ang number 1 ngayon sa social media? Willie Rebillame. No, I mean like Hindi, yung kay nationality. Si Ivana. Si Ivana kasi parang nalilink siya ngayon sa parang congressman. It's hindi yung tinutukoy ko yung bansa natin na ganun na yun eh. Na normalize na yan sa atin eh. Kasi nakita mo ba yung mga foreigners ngayon? Nagpupunta na sa Pilipinas para lang gumawa ng content. Exactly. Perfect species tayo eh. Perfect target tayo. Nakita mo yun? Napaka-hospitable. Pero ini-exploit tayo. Pero hindi, ang kaibahan ngayon nga ay ngayon is parehong pwedeng kumita. Doon mo makita kung gaano yung ka-involvement or yung mga viewership na nanggagaling sa Pilipinas at saka kung yung mga activity natin, yung mga viewers na nanggagaling doon. Ano tayo, hindi ko masasabi number 1 tayo dyan sa Cellphone. sa Facebook. sa mga ganun na bagay, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok and stuff like that when it comes to viewership, right? Pati na rin porn, masasabi ko na rin Nasa siguro top tayo eh. nasa top tayo, di ba? So it does tell us give you an idea where we Kaya hindi nakakagulat na kaya sa mapa sa mundo pagdating sa IQ, pagdating sa EQ, pagdating sa talagang mga kulela tayo, unfortunately, sa comprehension, no? Not just English, yung talagang yung mga talagang necessary na mga bagay, kulela tayo. Kasi katulad yan, ngayon nagba-viral, no, na parang ginawang artista yung yung kamukha yung sa Twilight, yung Bella, yung gano'n. Imagine mo yun na parang binigyan mo, ngayon nakita ko sa GMA, meron na siyang parang show na parang right, may mga so parang ini-exploit mo yung known na flow ng tao at ginagawa mong katatawanan. Sabihin na natin comedy nga kasi pero doon nag-revolve yung ganun tayo ka like ganun na kababaw na parang hindi na bago yan. Nakapanood nyo naman ng Bubblegum noon pa. pero yung mga kaibahan mga artista yun eh. Alam mo yun? Yung mga mahabang babae, iba yung kulay ng sila yung laging pinagtatawanan eh. Kaya nga, Yung pero kulot yun yung doon. industry ngayon. Di ba yung kulot, di ba yung maitim doon na para bang, Ngayon yung mga karaniwan tao na parang sobrang peke na binibigyan kunwari ng plataforma na wala namang halimbawa talagang totoong skill. Halimbawa. Or meron man, wala silang pakialam. Ang gusto kong ipagawa sa'yo ay yung line mo at sasabihin mo lagi, right, Viola? Yung FNP syndrome. Maski sabihin pa natin, baka napakagaling no na basketballista o ibang artist, hindi, dito natawa sa'yo tao. So, like gano'n. Tapos, pag nagsawa na,
parang hot potato na ang daming ganyan, parang Bitawan. tinetake advantage lang yung masa na parang pinagtawanan, lalo ngayon kasi may mga Naging cellphone na viral. ang dali makadiscover ng mga Yeah. nagba-viral, pero once na kinatas na, once na na-exploit na, that's it. Ay, Vela. Na parang Hindi ko alam yun. ginaya niya sa parang talent show yung sa Twilight, yung Taylor. ha? Si Taylor Lautner. Si Taylor, oo, na parang may hawig nga, Pilipino, tapos may FNP syndrome. So parang nakakatawa. Na parang, yun nga, in-exploit na ngayon. May show na, may mga poster na Paano natin i-change. So yun, thank you very much, Paul. At may Maraming gusto ka salamat bang mga sabihin para sa mga viewers natin, alam kung saan ka ibubook at paano makikita yung artwork mo. Follow nyo ako sa Instagram account ko at Paul X Aureliano. Yun. Tapos sa Chronic Inc. Instagram din nila. Baka trip nyo ang patato. Message nyo na ako doon. oh wow, ang galing. Ngayon nga ako nakita, wow. Wow. Hindi nagre-research na mga guests. Wow. Okay, so thank you very much. At kasi nandito nga ang nag-aalaga ako. And yun. So, maraming salamat sa mga guests na gustong sumali sa amin sa usapan dito at kahit ano naman pwede natin pag-usapan. Suportahan nyo rin yung mga shows namin dito sa Filipino TV kung saan hina-highlight namin, ayaw namin gawin yung parang pinag-usapan namin kanina at binibida namin yung mga talent talaga ng mga Filipinos across Canada. At yun, magkita-kita lang tayo uli next time dito lang sa Barber's Cut.